Alam mo yung pakiramdam na parang may ginagawa ka naman araw-araw, kumikilos ka, pero pag tiningin ka, parang, parang nasa parehong lugar ka pa rin. Sa career mo man yan o sa organisasyon mo. Yung feeling na parang may invisible na preno. Nakaka-relate ka ba dyan? Oo, madalas yan. Yung parang running in place ka lang. Kasi meron tayong hinimay ngayon na material. Galing ito sa dokumentong The Blueprint for Continuous Growth and Lasting Influence. Hindi lang to basta listahan ng mga dapat gawin. Malalim na pagsusuri talaga to kung paano ba makamit yung tuloy-tuloy na paglago, tsaka yung impluwensyang, alam mo yun, nagtatagal. Interesting. Blueprint misma Oo, at ang misyon natin ngayon, himayin ito para sa'yo. Titingnan natin yung mga susi dito na baka siyang kailangan mo para matanggal yung mga di nakikitang preno para makasulong ka na talaga. Okay? Let's unpack this. Alam mo, ang pinakasentral na ideya dito, at ito yung medyo nakakagulat minsan, ay yung pinakamalaking hadlang pala sa pag-unlad natin, madalas, hindi yung mga obvious na problema. Kadalasan, ito yung mga tinatawag sa material na hidden gaps, mga nakatagong puwang. Hidden gaps, parang mga silent saboteurs, ganun ba? Exactly. At ang tunay na peligro, hindi mo sila napapansin hanggang sa huli na. Parang maliit na butas sa bangka na akala mo okay lang hanggang sa bigla ka na lang lumulubog. Yun yung danger. So hindi yung malakas na kalaban sa harap mo, kundi yung mga nasa paligid lang na di mo napapansin. Tama. Sinasabi nga sa source, ito yung mga bayanat na puwersa. Pwedeng mga nakasanayan mo na pala na hindi na pala efektibo ngayon, o kaya mga priority na akala mo tama, pero yun pala, nilalayo ka sa tunay mong goals. Minsan, kahit yung mga unspoken rules lang sa team, yun pala pumipigil na sa innovation. Grabe, ang lakas ng epekto nila. Kasi nga hindi sila laging pinag-uusapan o kinikilala. Yun na nga, tahimik lang sila pero malakas sumisira. Okay, nagbigay ba sila ng mga specific examples? Para mas maging konkreto kasi parang ang abstract pa ng hidden gaps. Meron. Binanggit dito ang ilan, pero siguro 3 yung talagang kapansin-pansin. Una, yung tinatawag nilang identity gaps. Dito pumapasok yung konsepto ng performance-based worth na nabanggit sa source. Teka lang ha. Oo nga, teka. Kasi parang normal naman na ma-motivate tayo sa results, di ba? Ano yung gap doon? Hindi ba maganda na driven tayo sa performance? Parang yun naman ang standard madalas. Magandang tanong yan. Hindi naman masama yung maging results-oriented. Kailangan din naman yun. Ang tinutukoy na gap dito, ayon sa source, ay kapag ang buong pagkatao mo, yung halaga mo bilang tao, ay nakatali na lamang doon sa performance mo. Pag maganda ang resulta, okay ka. Feeling mo ang galing mo. Pero pag pumalpak, pakiramdam mo wala ka ng kwenta. Bagsak agad self-worth mo. Okay, gets ko. Yung pagkatali ng self-worth. Oo. Ang resulta niyan, malaking takot sa pagkabigo. Kasi parang yung buong pagkatao mo nakataya. At kapag takot kang mabigo, nagiging marupok ang pamumuno mo. Nagiging hesitant ka sumubok ng bago o mag-take ng calculated risks. Yun yung gap. Nagiging preno siya sa growth mo at ng team mo. Gets ko na. Hindi yung pagiging driven, kundi yung pagkatali ng self-worth mo dun mismo. Okay, malinaw. Ano pa yung iba, yung pangalawa? Pangalawa, yung rhythm gaps. Ito naman yung kakulangan sa tinatawag sa source na spiritual and rest rhythms. Rhythms? Parang routine? Medyo. Pero mas malalim pa sa routine lang. Isipin mo yung cellphone mo na laging 5% na lang ang battery. Gumagana pa naman, pero konting gamit mo lang lobat na agad. Hindi ka makapag-multitask, madaling uminit yung ulo mo, di ba? Oo, relate. Ganun daw ang epekto ng rhythm gaps. Dahil kulang sa charging, sa pahinga, sa pagninilay, sa koneksyon sa mas malalim na bagay, nagre-resulta ito sa pangmatagalang pagod. Tsaka yung tinatawag na short-term reactivity. Imbis na mag-isip ng malalim, react ka lang ng react sa mga urgencies ng araw. Walang strategic thinking. Ouch, parang ang daming tinatamaan yan ha. Lalo na sa panahon ngayon ang bilis ng lahat ha. Okay, so identity gaps, rhythm gaps, ano yung pangatlo? Pangatlo, feedback gaps.
Ito yung sitwasyon kung saan walang maayos na sistema o kultura para matuto mula sa puna o kahit sa sariling pagkakamali. Yung tinatawag sa source na poor feedback loops. Kung walang tapatan, walang pag-uusap tungkol sa kung ano yung gumana at hindi, payo ka uunlad. So parang bulag ka lang na naglalakad. Pwebe, paulit-ulit lang yung cycle ng pagkakamali. O mas malala pa, hindi mo alam na nagkakamali ka na pala kasi walang nagsasabi o walang mekanismo para malaman mo. Grabe. Identity, rhythms, feedback. Talagang mga bagay na pwedeng hindi mo agad mapansin, pero ang laki pala ng epekto. Parang slow leak nga, ano? Hindi mo nakikita pero nauubos ka. Exactly. What's fascinating here is yung pagiging tagu nila. Subtle sila eh. Madalas marirealize mo lang na may ganitong gap kapag may malaki ng issue, burnout na, o may major failure sa project, o biglang nag-aalisan na yung mga tao sa team mo. Lumala. Tanungin mo nga ang sarili mo ngayon, ikaw na nakikinig, alin kaya sa tatlong ito ang parang tumutunog, parang pamilyar sa sitwasyon mo? Magandang reflection question yan. Sige, pag-isipan natin yan. Pero syempre, kung may problema, dapat may solusyon. Dito na ba papasok yung blueprint na sinasabi sa title ng source document? Tama! Ang maganda sa material na ito, hindi lang siya'y nagda-diagnose ng problema. Nag-aalok din ito ng isang balangkas, isang blueprint para sa paglago. Hindi ito quick fix kundi parang isang architectural plan talaga para sa pagbuo ng isang matatag na structure para sa continuous growth at lasting influence. Parang pagpapatayo ng bahay, kailangan mo ng blueprint para siguradong matibay at tama yung pagkakagawa. Ganun ba? Sakto! Para hindi bara-bara yung paglago, may intentional design. Okay, so ano yung mga key parts ng blueprint na to? Ano yung mga poste o haligi, kumbaga? Para tayo magiging arkitekto dito. Merong 7 pillars o haligi itong binabanggit sa source. Medyo marami yon, so hindi natin kayang himayin lahat ngayon. Pero piliin natin yung 4 na parang pinakapundasyon. Unahin natin yung Pillar 1, Identity Information. Bakit ito una? Bakit nga ba? Kasi ayon sa source, ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula sa loob, sa kung sino ka, hindi lang sa kung ano ang ginagawa mo. Dito binabanggit ng source yung konsepto ng pagiging rooted in Christ, na para sa kanila, yun ang pinakamatibay na pundasyon ng identidad. Kapag buo at tama ang pinag-uugatan ng identidad mo, mas matatag ka raw sa harap ng mga pagsubok o kahit ng tagumpay. Makes sense. Kung alam mo kung sino ka talaga at saan ka nakatayo, hindi ka basta-basta matitinag ng external factors lang. Pero, paano mo to isa sa buhay? Parang ang abstract kasi ng identity. Oo, medyo abstract nga pakinggan, pero nagbigay sila ng mga practical na disiplina. Halimbawa, regular na pagninilay. Hindi lang basta pagbabasa, kundi pagmumuni-muni sa mga teksto o katotohanan tungkol sa core identity mo. Isa pa, yung pagkakaroon ng trusted friend o mentor. Yung makakausap mo ng tapat tungkol sa mga struggles at insights mo sa sarili mong pagkatao. Hindi ito one-time event, kundi isang patuloy na proseso ng paghubog. Kailangan ng intentional effort. Okay, identity information, malinaw, kailangan ng constant na pag-cultivate. Ano yung sunod na mahalagang haligi? Sunod, at direktong sagot ito sa isa sa mga gaps na napag-usapan natin kanina, ay ang Pillar 3, Rhythms and Disciplines. Yung para sa rhythm gaps. Oo, kung yung rhythm gap ay parang laging lowbat, ito yung regular na pag-charge. Ang premise dito ay simple lang naman. Ang paghubog ng character o kahit ng culture sa isang team ay hindi nangyayari sa isang malaking seminar lang. Nangyayari ito sa pamamagitan ng maliliit, paulit-ulit at intentional na mga gawi o disiplina. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo consistently. So ito yung pag-establish ng healthy routines. Anong mga halimbawa ang binigay nila? Mga specific na pwedeng gawin? Oo, routines na may purpose, hindi lang basta routine. Halimbawa, paglaan ng araw-araw na quiet time kahit 15 to 30 minutes lang daw para sa pagninilay, panalangin o simpleng pag-upo lang ng tahimik bago sumabak sa maghapon.
Kasama rin dito yung lingguhang intentional na pahinga. Tinatawag nila itong Sabbath-style rest. Isang buong araw o kahit kalahating araw na iba sa karaniwang weekend mo, talagang nakatuon sa pag-recharge at pag-connect sa mas mahalagang bagay. Hindi lang pagtulog o panonood ng TV. Parang deliberate na pag-unplug. Parang ganon. Tapos, meron ding panapanahong retreats. Ito yung mga angkla para hindi ka anurin ng kabisihan at mapanatili mo yung energy at focus mo long term. Okay. Identity, rhythms, gayon. Lundag tayo sa Pillar 5. Feedback loops and honest appraisal. Napili nating isunod ito kasi ito naman yung direktang solusyon sa feedback gaps. Tama ba? Tama, kung gusto nating lumago, kailangan natin ng salamin. Kailangan natin ng katotohanan, kahit minsan masakit pakinggan. Ang pillar na ito ay tungkol sa pag-create ng mga mekanismo para sa tapat na pagsusuri at, importantly, pagkatuto. Oo nga. Dito pumapasok yung konsepto ng pagiging teachable o handang matuto, yung hindi defensive agad. Yun! Kailangan yun! Here's where it gets really interesting. Kasi marami ang takot sa feedback, di ba? O kaya defensive agad. Pero sinasabi dito na susi pala ito. Paano daw ito gagawin sa paraang constructive at hindi destructive? Critical yung tanong mo. Kasi pwedeng makasira din ng feedback kung mali ang pagbigay o pagtanggap. Ang susi ayon sa source ay nasa sistema at kultura. Sa source, binabanggit yung regular na 360-degree feedback, kung saan hindi lang boss mo ang nagbibigay ng input, kundi pati peers mo, o kahit yung mga taong nasa ilalim mo, para mas buo yung picture. Hindi lang top-down. Hindi lang. Tapos, isa pang very practical tool ay yung after-action reviews, AARs. Pagkatapos ng isang project o event, pag-usapan nyo, ano ba yung plano o inaasahan natin, ano yung aktwal na nangyari, bakit nagkaroon ng pagkakaiba, at ang pinaka-importante, ano ang natutunan natin at paano natin ito magagamit para mas gumaling sa susunod. Tapos ang focus dapat pagkatuto, hindi paninisi. Yun yung key doon. Exactly. Pagkatuto, hindi paninisi. Kapag ganito ang kultura, nagiging fuel for growth ang feedback, hindi source of fear. People feel safe to admit mistakes and learn from them. Galing. Gusto ko yung focus sa learning, hindi sa blame game. Okay, so may identity, rhythms, feedback. Ano yung pang-apat na haligi na titingnan natin for today? Yung pang-apat ay Pillar 4, Apprenticeship and Multiplication. Ito naman ay tungkol sa pangmatagalang impluensya. Oh, yung legacy aspect. Oo, parang ganon. Sabi nga, hindi sapat na ikaw lang ang magaling o ikaw lang ang lumalago. Ang tunay na lasting influence daw ay nangyayari kapag ang mga leader ay hindi lang basta nagde-delegate ng tasks, kundi aktibong nag-i-invest sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga leader. Parang passing the torch, pero mas intentional. May naalala ako isang manager dati. Sobrang galing niya. Pero pag nagbakasyon siya ng isang linggo, halos mag-collapse in department. Classic example yon ng galing sa execution pero kulang sa Pillar 4, no? Tamang-tama. Classic example yun. Ang galing niya, pero hindi siya nakapag-multiply ng kakayahan sa iba. So, hindi lang succession planning ito, kundi talagang intentional na pagme-mentor at pag-empower. Ganun ba? Oo, mas malalim pa. Kasama dito yung one-on-one mentoring, syempre. Pero higit pa ron, yung pagbibigay ng tunay na responsibilidad na may kasamang coaching. Hindi lang basta gawin mo to, kundi subukan mong gawin ito, andito ako para suportahan ka, tapos pag-usapan natin ang matututunan mo. Kasama rin dito yung pagbuo ng malinaw na leadership pipeline. Sino yung mga potential leaders? Ano yung kailangan nilang development? Paano sila bibigyan ng pagkakataon na lumago at mag-step up? Ang goal ay hindi lang magkaroon ng kapalit, kundi mag-multiply ng mga leader na may kakayahan at tamang karakter. Wow, kumpleto siya. Identity, rhythms, feedback, apprenticeship. Parang interconnected lahat. Hindi pwedeng isa lang. Absolutely. Yan ang isang mahalagang diin sa source. Hindi pwedeng pumili ka lang ng isa o dalawa. Magkakaugnay itong mga haligi. Hindi sila stand-alone pillars. Paano ka nga naman magiging effective mentor Pillar 4 kung ang sarili mong identidad Pillar 1 ay
shaky pa. Mahirap magbigay nang wala ka, di ba? Oo nga. O paano mo mapapanatili ang healthy rhythms, Pillar 3, kung wala kang feedback mechanism, Pillar 5, na nagsasabi sa iyong, uy, mukhang burnout ka na. Kailangan mo yung external input minsan. So, if we connect this to the bigger picture, parang ang sinasabi ng blueprint na ito ay kailangan ng isang holistic approach sa paglago. Hindi pwedeng focus lang sa skills o sa strategy. Kailangan kasama yung puso, yung pagkatao, yung mga sistema, pati na yung pag-invest sa iba. Buo dapat. Tama ka dyan. Holistic talaga. At dito rin papasok yung isa pang konsepto mula sa source na medyo unique. Yung tinatawag nilang Kingdom Metrics. Kingdom metrics. Ano yon? Parang pang-church? Well, yung source material may spiritual grounding, pero yung konsepto mismo applicable kahit saan. Isa itong paraan ng pagsukat ng tagumpay na iba sa karaniwan. Sinasabi rito na imbes na sukatin lang natin yung mga output, halimbawa, dami ng projects na natapos, laki ng revenue, bilang ng attendee sa event, mas mahalaga raw sukatin yung formation o paghubog. Formation. Paano mo susukatin yun? Parang ang hirap i-quantify nun, yung paghubog ng tao. Hindi siya kasing dali ng pagbilangin ng pera, oo. Pero nagbigay sila ng halimbawa. Imbes na ang metric mo lang ay number of events held, bakit hindi subukang sukatin ang number of leaders identified and developed o leaders multiplied? So yung resulta ng Pillar 4, sinusukat. Oo. O kaya imbes na budget size lang ang tinitingnan, tingnan mo rin daw ang depth of relational health in the team. May trust ba? May psychological safety ba? Iba ang focus. Mas nakatuon sa pangmatagalan at sa tunay na transformation, hindi lang sa external na resulta. Ito ay pananaw na galing mismo sa source material nila. Interesting perspective yun. So, ibang klase palang sukatan to. Hindi lang yung nasa spreadsheet agad. Pero teka, parang ang dami namang kailangang gawin at isipin dito sa blueprint na ito. Yung 4 na pillars pa lang, ang lalim na. Nakaka-overwhelm din. Paano ba ito sisimulan ng hindi ka agad susuko? Kasi baka sa dami, maparalyze ka lang. Magandang point yan. At totoo yan, pwedeng maging overwhelming. Kinilala rin yan sa source. Hindi naman expectation na magagawa mo lahat ito overnight, perfect agad. Nagbigay sila ng mga practical starting points. Isa na rito yung konsepto ng weekly microrhythm. Microrhythm. Ano yun? Parang maliit na version ng Pillar 3. Parang ganun, isang simpleng template lang para sa linggo mo. Hindi kailangang super detailed, pero may intentional na alokasyon ng oras para sa iba't ibang mahalagang bagay. Halimbawa, may block ka para sa focused work, yung deep work. May block para sa connection, spiritual man yan, o relational like quality time with family or team. May block para sa pag-mentor o pagtulong sa iba. At syempre, may non-negotiable block para sa pahinga at pag-recharge. Kahit simpleng structure lang, basta't pinanindigan mo linggo-linggo. Para may guide ka. Oo, kahit hindi perfect, at least may intention ka na balansehin yung linggo mo. Okay, para mas manageable nga yun. Micro-rhythm. May iba pa bang suggestion para makapagsimula? Para hindi nakakatakot yung buong blueprint? Mayroon pa. Yung tinatawag nilang 90-day cycle. Imbes na isipin mo yung buong taon na parang ang layo pa, hatiin mo sa 90-day chunks. Roughly quarterly. Parang sprints. Tama. Sa bawat cycle, pumili ka ng 1 o 2 focus area lang based sa assessment mo sa sarili mo o sa team mo. Halimbawa, gusto kong i-improve yung feedback process sa team ko, Pillar 5, o gusto kong maging mas consistent sa aking quiet time, Pillar 3. Tapos, sa loob ng 90 days na yon, mag-implement ka ng specific actions para doon sa focus mo. At sa dulo ng 90 days, mag-evaluate ka. Ano nangyari? Anong natutunan mo? Kumuha ka rin ng feedback. Tapos, plan ka ulit para sa next 90-day cycle. Mas nakakainganyo kasi may nakikita kang progress in shorter sprints. Tsaka, mas madaling mag-adjust kung kailangan. Exactly! Mas agile, kumbaga. Pero aminin natin, kahit may 90-day cycle pa, kahit may micro-rhythm, parang ang hirap pa rin i-maintain nito sa totoong buhay, lalo na pag bumuhos yung mga unexpected na problema o deadlines, yung mga sunog na kailangan mong apulahin.
Totoo yan. Walang perpektong plano na hindi nagagambala. At dito gusto kitang kausap ng diretsyo. Ikaw na nakikinig. Ang pinakamahalaga dito ay hindi yung maging perpekto kaagad. Walang perpektong sumusunod sa kahit anong blueprint. Ang susi ay yung pagsimula at yung pagpapatuloy kahit hindi perpekto, kahit nagkakamali ka along the way. Isipin mo itong blueprint bilang isang mapa, isang gabay, hindi isang kulungan na kailangan mong sundin sa bawat letra. So flexibility is key din. Oo, mag-adjust ka based sa konteksto mo, sa capacity mo sa ngayon. Ang importante, may direksyon ka. At higit pa sa mga aksyon, binibigyang diin din sa source yung kahalagahan ng tamang posture o disposisyon bago ka pa man kumilos. Kasi kahit anong ganda ng plano, kung mali ang mindset mo. Ano ba tong posture na to? Ano yung tamang mindset? Una, pagiging mapagkumbaba. Yung pag-amin na hindi mo alam ang lahat at kailangan mo ng tulong o gabay. Hindi yung alam ko na to attitude. Pangalawa, pagiging handang matuto. Bukas ka sa feedback, sa bagong ideya, kahit na challenging ito sa nakasanayan mo. Teachable spirit, kumbaga. At pangatlo, ayon sa pananaw ng source, yung pagkilala na hindi mo ito kayang mag-isa. Yung tinatawag nilang dependence on the spirit o sa isang mas mataas na kapangyarihan para sa gabay at lakas. Yung hindi ka lang aasa sa sarili mong galing. So, tamang mindset at heart set muna bago ang tamang skill set at action set. Parang ganon. Yun na nga, kasi kung wala yung tamang disposisyon, kahit sundin mo yung blueprint, baka superficial lang yung pagbabago. Napakalinaw niyan. So, kung lalagumin natin itong napag-usapan natin mula sa source na The Blueprint for Continuous Growth and Lasting Influence, nakita natin na critical yung pagkilala at pagharap sa mga hidden gaps. Di ba? Yung mga di nakikitang preno sa paglago natin. At ang pagkakaroon ng isang malinaw na blueprint na may mga haligi tulad ng matatag na identidad, sustainable na rhythms, bukas na feedback, at intentional na apprenticeship ay nagbibigay ng konkretong daan para sa tuloy-tuloy na paglago at yung impluwansyang hindi lang pansamantala, kundi pangmatagalan. So, what does this all mean for you? Ito na siguro yung pagkakataon para mag-pause sandali at tanungin ang sarili. Saan kaya ako may mga hidden gaps? Aling bahagi ng blueprint na ito ang pinakakailangan kong pagtuunan ng pansin sa yugto ng buhay ko ngayon? Magandang tanong yan. At para mas lalong umikot ang isip mo, iwanan kita ng isang mapaghamong tanong. Hango pa rin ito sa diwa ng source material. Dalawa ito, pumili ka ng isa na pinaka-resonating sa iyo ngayon. Una, kung may isang gawi o habit kang paninindigan ng buong puso sa susunod na isang taon, ano ito na sa tingin mo'y magdudulot ng pinakamalaking positive pagbabago sa iyong pamumuno o personal na paglago? Isa lang muna, ano yun? Isang gawi lang? Para focused? Oo, o kaya naman, heto ang pangalawa, medyo mas pang-legacy ang dating. Kung bigla kang mawawala sa iyong kasalukuyang role o posisyon sa loob ng, sabihin nating, 2 taon mula ngayon, ano ang maiiwan na magpapatuloy pa rin kahit wala ka na? May mga tao bang nahubog na kayang magpatuloy? May mga sistema bang tatakbo ng maayos? May kultura bang mananatiling buhay? Wow, malalim yun. Tanong tungkol sa lasting influence talaga. Oo, ito'y tanong tungkol sa legacy at lasting influence. So ang hamon sa iyo, sa ating lahat, maging tapat ka sa pagsusuri sa sarili mong mga posibleng hidden gaps. At mula sa mga haligi at prinsipyo na napag-usapan natin, pumili ka ng isa-isa lang muna na maaari mong simulang isabuhay o pag-aralan pa ngayong linggo. Hindi kailangang malaki o perpekto agad. Ang mahalaga ay yung unang hakbang, yung intensyon na yumago.